Ganito yung masarap na banana cake, sobrang lambot, napaka-moist at saktong-sakto lang yung tamis. Ilang araw na nga rin na nakalipas mula na bumili ako ng saging at sa wakas hinog na ito ngayon. Kaya naisipan ko nga na mag-bake na ako today ng banana cake. Pero naglilis-linis nga muna tayo ng kusina at naisipan ko nga na itapon na rin muna itong basura. Dito na nga rin ako dumaan sa garage dahil nga doon sa gilid ng bahay namin ay medyo mataas na din yung damo at mahirap maglakad doon. Uy, balita ko, hindi ka pa naka-follow. Please don't forget to follow my page ha, Alex Pablo Vlogs. Kumuha na nga ako ng isang malaking mixing bowl at kinuha ko na nga rin itong 5 saging. Hinog na nga rin ito ngayon at pinil ko na nga ito isa-isa. At first time ko lang din pala magbe-bake ng banana cake. 4 na saging lang din pala yung tinalupan ko at may balak nga ako gawin doon sa natitira pang isa. At para nga mas mabilis ko ito madurog ay gumamit na nga ako nitong potato masher. Pero pwede rin po kayo gumamit dito ng tinidor or kutsara at kung anong gusto nyong gamitin. At tumadurog na nga natin ito na sobra para naging liquid na ito. At nag-add na rin pala ako ng 1/4 cup of brown sugar, 1/2 cup of white sugar, pati na rin 2 itlog. Nag-add rin ako ng 1/3 cup of melted butter. Sa pagkakatanda ko ay unsalted butter to. At para nga mas mabilis ko ito mamix ay gumamit lang ako ng electric mixer. At sa sobrang labnaw nga nito para nagtatrasikan pa nga yung iba sa gilid. After ko nga i-mix ito ay nag-add naman ako ng 1/2 cup of milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk or fresh milk. At nag-add na rin tayo ng 1 teaspoon of vanilla essence. Dahil nga kanina parang tatapon ito gamit yung electric mixer ay gumamit na nga lang ako ng whisk panghalo. Isa-set aside nga muna natin ito at susunod naman natin ire-ready ang ating mga dry ingredients. Para nga sa recipe na to ay gagamit tayo ng 1 3/4 cup of all-purpose flour. At isi-sift nga din natin ito. Medyo nakakangalay nga itong gawin kaya sinabay ko na nga din yung iba pang dry ingredients. Maglalagay rin pala tayo ng 1 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, pati na rin konting-konting salt. At kung meron nga din po pala kayong tips kung paano pa nga mas maging masarap itong ating banana cake ay let me know po. I-comment nyo lang po sa comment section para at least natututo tayo sa bawat isa. At ang ma-ready na nga natin yung dry ingredients ay hinalo ko na ito dito. Dati ang pinakamasarap na banana cake na natikman ko ay yung sa Costco. Pero last time nung bumisita nga kami kala Ate Marinel ay may pinatikim sila sa amin na banana cake. Banana cake nga ito na may feeling sa loob at sobrang sarap. Itatry ko nga sanang gawin yun nga lang next time na lang. Pa-perfectin muna natin itong paggawa ng banana bread. At pag na-perfect na nga tsaka ako mag-experiment yung feeling sa loob. Basta sobrang sarap nga rin at ang dami ko nga din nakain nung time na yon. Kahit nga na-mix ko na ito gamit ng whisk, abay gumamit pa rin ako ng electric mixer para sure na nahalo na lahat. At isinet aside nga natin kanina na isang banana, ihinati-hati ko ito ng maliliit. Hindi ko nga ito dinurog, basta nilagay ko nga lang ito dito. At gumamit na nga na ako ng kutsara panghalo para hindi nga ito madurog. Feeling ko kasi masarap yung banana kaya kung may buo-buo nga banana, hindi ko alam basta tinry ko lang din. Habang nire-ready ko na din pala itong baking pan na gagamitin natin na ipinipreheat ko na nga rin yung oven for 350 degrees Fahrenheit. At para hindi nga rin manikit itong banana bread kapag luto na, igagamit nga tayo ng parchment paper. At kinupit ko nga lang ito base dun sa size niya. Feeling ko nga hindi kasya yung ating mixture sa isang baking pan kaya nag-ready pa nga ako ng isa pa. Parang sobrang dami kasi ng mixture na nagawa natin at least nga kung kailangan pa natin na isa ay na-ready ko na din. At ginris ko lang din pala ito with unsalted butter. Ewan ko na lang talaga kung manikit pa yung banana bread dito. At kung naubusan na nga din po kayong butter, pwede rin kayong gumamit ng oil. Nung una nga ay gumamit pa ako ng measuring cup para malipat nga itong mixture dito sa baking pan. Para nga sana pantay na pantay pagkakahati ko nga para dito sa dalawang pan. Yun nga lang habang sinasalin ko na ito ay parang may napapansin ako. Mukha lang pala itong madami pero nung sinasalin ko na nga ay parang sakto-sakto lang naman pala sa isang pan. Kaya ang ending lahat nga nung naisalin na natin dito sa isa ay hinalo ko doon sa isa pa. O diba medyo magulo basta gets nyo naman yung nasa video. Sakto rin naman nasa 350 degrees Fahrenheit na nga rin yung oven kaya nilagay ko na rin naman agad to dito. Make sure na itaktak nyo nga rin muna para mawala ibang mga bubbles. At i-bake natin ito from 50 minutes to 1 hour. I-check nyo na lang din po from time to time para nga hindi masunog. After natin ito mabake ay pinalamig ko nga muna tsaka natin ito titikman. Mas ma-appreciate kasi natin yung lasa nito kapag malamig na. Kumuha na nga din ako ng sangkalan para nga hiwain na rin natin ito. At tinap-tap ko nga lang ito ng konti para humiwalay na nga ito doon sa pan. Buo talaga tong banana bread na to guys kaya pala may sira doon sa parting gilid dahil kay Papa. Kanina pa kasi niya gusto tong tikman at akala nga niya malamig na ito kanina kaya bumawas na siya. Ay sabi ko nga Papa wait lang i-vlog ko muna. At yung nakikita niyo po pala na part na parang may butas-butas dahil yun doon sa paglalagay natin ng buong banana. Kaya next time na magluluto nga ako nito hindi ko nalalagyan ng buong banana at dudurugin ko na lang lahat para maiwasan nga yung pagkaroon ng butas. At in fairness nung matikman nga namin itong lahat
lahat ay nagustuhan namin. Saktong-sakto lang yung tamis, napakalambot at sobrang moist. Makikita nyo nga sa video na medyo nausok-usok pa siya dahil medyo mainit pa. Pero tamang-tama nga lang pag kinain mo, hindi ka naman mapapaso. Natuwa nga din si Sandra dahil yung itsura daw nito ay parang yung bread na binibili dahil nga sa pagkakaslice ko. Binili ko na nga din muna ito dito sa baking pan at dito ko na nga muna ito itatabi. Promise, must try po itong recipe na to. Kung napapansin nyo ay nag-change outfit nga din tayo dahil pupunta nga tayo sa gym. Meron pala kaming assessment ngayon ng 5 PM kaya nga nagmamabilis na rin akong kumain. Mahirap din kasi mag-workout kapag wala laman yung tiyan mo kaya nagmabilis na nga rin akong kumain. Ang gamit ko na nga kutsara dito ay yung kay kasi hindi na rin ako nakapaghugas. At grabe, sobrang sarap ng lechon paksiw ng Rolly Me. Hindi nga lang basta lechon yung masarap sa kanila, napakasarap nga din ito. Grabe, 5 minutes pa nga lang ay natapos na rin ako sa pagkain at dumiretso na rin naman agad kami sa gym. At dito pala sa assessment na ginawa namin ngayon, malalaman mo kung ilang percent yung body fat mo sa katawan at kung ano-ano pa. At magsaset ka nga din ng goal sa sarili mo kung ano nga yung gusto mong i-achieve sa pagpunta dito sa gym. Yun lang naman po ang mga chika natin for today's vlog. Huwag niyo po kalimutan mag-follow ha. Thank you so much po for watching.